Masayang araw, mga ka-PL. Nakakatawang nakakaawa po ang mga ipinagyayabang ngayon ng mga bangag vlogger. Ang sabi po nitong isa, hindi ko na lamang po papangalanan, mga ka-PL, katunayan nga, 3 yan sila ngayon na panay ang ngawa eh. Ang sabi lang nitong isa na napanood ko, tahimik lang daw si Dayunyor. Pero, mapanganib daw. Ay siya nga naman, sang-ayon ako doon sa sinabi niyang yan, mga ka-PL. Bakit ko sinang ayunan? Paanong hindi? Napakaraming mga ipinupukol, ayan, ibinabato sa administrasyong Marcos, mga ka-PL. Unang-una na rito, itong polvoron video o pagkakasangkot kay Dayunyor sa ipinagbabawal na polvoron, pero tahimik. Nakakabilib po yung kanyang katahimikan. Di ba? Tapos, lumabas pa itong si Cathy Binag na abay, makailang beses pala nilang nakasama ito sa pagsinghot ng polvoron. Mabuti na lamang po itong babaeng ito, hindi ho nila nadala sa ipinagbabawal na bisyo nila. Hindi sumisinghot ng polvoron. Tapos, napakaraming mga sinabi ni Cathy Binag, pero si Dayunyor, nanatiling tikom ang bibig, mga kababayan. Tuloy, nasabi ni Doc Loren Badoy na ito di umanong pananahimik ni Dayunyor, mga ka-PL, indikasyon na tila baga inaamin niya na sa publiko na siya nga sumisinghot ng polvoron. Hindi kaya ganun ang ibig sabihin nito, Nyor? Kung tuluyan ka pang mananahimik dito sa panawagan namin sa iyo na hair follicle polvoron test, okay na ba tayo? I-deal na lang natin na kumakain nga kayo ng polvoron. Okay na ba sa inyo yan? O ngayon, balikan po natin yung vlogger, mga ka-PL. Ang yabang niya. Nagtatatawa pa siya. Sabi niya, believe talaga ako sa Pangulo. Aba, tahimik lang pero mapanganib. Oo, tahimik pero mapanganib. Ang SMNI, napakaraming puna sa kasalukuyang administrasyon ni Dayunyor. Walang ipik si Dayunyor, pero ang ginagawa nila, sinimulan nila kay Ka Eric at kay Doc Loren Badoy hanggang sa umabot pa nga sa pagkakakontempt dito sa dalawa. Tinanggalan ng prangkisa ang SMNI na nag-iisang mainstream medyang bumabatikos o pumupuna sa administrasyon ni Dayunyor. Walang iba, kundi SMNI lang ang nag-iisa na lumalaban, mga kababayan. Yung ibang mainstream media, tahimik. Hindi malamang takot o baka nabayaran. Ang SMNI, hindi ho nila kayang bayaran yan. Di ba? Tapos, hanggang umabot na kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinatawag sa Kongreso, hindi dumating ang butihing pastor hanggang sa kalaunan. Warrant of arrest na ang isinilbi sa butihing pastor. Ganyan kapanganib, mga kababayan, si Dayunyor sa mga vlogger, ang mga social media account, pinagugurgur. Grabe, di ba? Ang mga trolls naglipana, libo-libong trolls di umano ang binayaran nila, mga ka-PL, para atakihin sa mga live streaming kaming mga DDS vlogger.
sugurin i-report ang aming mga channel, buti naman at hindi po tinatablan mga ka-PL. O, tama nga naman. Tahimik, pero mapanganib. Dahil diktatorya na ang nangyayari sa bansa. Tila, kaunti na lang no? Deklarasyon na lang ang kulang para siguradong martial law na ang mangyayari sa ating bansa. Dito lang sa Davao, ano nangyayari? Ginagawa nila sa KOJC. Grabe na panggigipit. Sobra-sobra na ho, mga kababayan. Kaunting-kaunti na lang kayo. Ang mga taga Davao, higit sa lahat, ang miyembro ng KOJC, lalabas na ng kalsada yan. Hindi na makapagtimpi yung mga yan. Kaya, umanda-handa kayo dyan, Nyor. Hindi biro ang ginagawa ninyo sa mga taga-KOJC. Nasasaktan na sila. May mga nasawi pa nga na buhay. May mga nasugatan. Tapos, sa palagay ninyo, mananahimik yung mga yan. Pag yan ang kumilos, Nyor, nagbabala lang ako sa inyo, ha? Kung kayo, sinasabi nitong vlogger na ito tahimik pero mapanganib. Baka hindi lang mapanganib yung mga yan, kundi ewan ko na lang kung ano magagawa nila, hindi ko pa alam. Manda-handa kayo dyan. Tama nga naman yung vlogger ni Dayunyor, mga ka-PL. At napakarami pang ginawa na masakit ho sa atin si Dayunyor, mga ka-PL. Kung isa-isahin ho natin, baka abutin po tayo ng isang oras. Kasi bawat isa sa mababanggit natin may kaunting explanation yan. Abutin tayo ng isang oras o kaya 2 oras. Kayo na lamang po mag-isip kung ano-ano ho yung mga ginawa ho nila sa atin. Lalong-lalo na po sa amin dito sa mga taga Davao. Okay, dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan po natin, mga ka-PL. Di umano, si Manang Aimee, eto na, magsasalita na di umano, mga ka-PL. Hindi lang natin alam kung laban kay Ading o pagsuporta kay Ading. Yan. Ngayon, kung ano man yung sasabihin ni Inday Botox, mga ka-PL, abang-abangan ho natin para malaman ho natin kung malay natin, baka gamitin niya na naman ng mga Duterte. Kunwari, kalabanin niya si Ading niya. Diba? Alam niya naman po, malapit na po ang eleksyon. Diba? Alam mo yung traditional mga Marcos, mga ka-PL. Diba? Mga magagamit daw yan Bakit? Hindi ba totoo? Nangyari nung nakaraang halalan na niligaw-ligawan nila si Inday Sara hanggang sa mapapayag nila na maging bise ni Dayunyor. Diba? Tapos ngayon, anong ginawa nila? Sa pangalawang Pangulo, tinitiris na. Hindi ba panggagamit ang tawag dyan? Diba? Etong interview niya, kailan man mangyayari, interview ba yan? O magpapahayag lang ba sa kanyang sariling social media account? Abang-abangan ho natin. At nang malaman po natin kung ano po yung kanyang sasabihin. Kung ito ba ay laban kay Ading niya o laban sa mga Duterte. Pero dahil nga politician siya, mga kababayan, baka kinuntsaban niya na yung kapatid niya. Kunwari titirahin kita. Pwede naman yan, di ba? Kunwari lang naman. Hindi ko naman itutumbok na kumakain ka ng pulburon kasi parehas man tayo. Joke lang. Pero kung iisipin ng taong bayan, parang ganon. Pero pagka itatanong na sa akin ng media, siyempre, itatanggi ko sa media. Ganon. Pwede naman gawin yun di ba, mga ka-PL? Tapos,
sabay gagamitin ko yung pangalan ng pangalawang Pangulo at ng mga Duterte para sa susunod na halalan o itong darating na 2025 election, iboboto ko ng mga DDS. Yan ang akala mo. Wala na. Alam na namin ang karakas mo, Inday Botox. Hindi mo na kami maiisahan. Alam na namin ang mga galawan ninyong mga mag-anak kayo. Okay? Abang-abangan na lang po natin mga kapiel, ha? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.